Ang amoy ng pritong sinangag at kape ang bumalot sa kusina, kasabay ng masiglang tawanan ng kambal na sina Mike at Lucas habang aagawan sa huling hotdog. Sa tabi nila, tahimik na kumakain ang bunso nilang si Bella. Ang kanyang malalaking mata ay nakatitig sa kartoon sa telebisyon. Napangiti si Amara habang pinagmamasdan ang kanyang tatlong anghel. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang paraiso. Ang kanyang asawang si Fernando o Nando ay nagmamadali ngunit hindi nakalimutang humalik sa kanyang pisngi bago umalis. Ang bango ng luto mo, mahal, bulong ni Nando. Ang kamay niya ay marahang humaplos sa likod ni Mara. Sana hindi ka na lang magtrabaho para lagi masarap ang almusal ko. Ngumiti si Mara. Ang init ng halik nito ay kumalat sa kanyang pisngi. Ano ka ba? Kailangan ko ring may gawin. Kahit pa opisyal siyang executive assistant sa kumpanya ng pamilya nila, alam niyang ang tunay niyang trabaho ay ang pagiging ina at asawa. Ang pagiging De Los Reyes ay may kakibat na pangalan, pero ang pagiging Gonzales ang buong buhay niya. Si Nando, bilang isang matagumpay na CEO, ay laging abala. Ngunit sa bawat gabi, sa halos bawat salita, naroon ang panatag na katiyakan ni Mara sa kanilang pagmamahalan. O sa palagay niya, naroon. Matapos kumain ng mga bata, inasikaso niya ang mga ito para sa eskwela. Pagkatapos ihatid ang mga kambal sa school bus at igayak si Bella para sa preschool, naupo si Mara sa sofa. Bigla siyang nakaramdam ng pagod. Napansin niya ang cellphone ni Nando na nakasabit sa gilid ng coffee table. Marahil ay naiwan nito sa pagmamadali. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Gusto niyang mag-check ang weather forecast para sa kanilang weekend getaway. Madalas naman niyang gamitin ang cellphone ni Nando at alam niya ang password. Atubili. Dinampot niya ang device. Bago pa man niya mabuksan ang weather app, isang notification ang lumabas sa screen. From, "Good morning, my love. Miss you already. Call me when you're free. Can't wait for a part chat." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mara. Sino si Do? Parang isang malamig na kamay ang humaplos sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam, ngunit may mali. Napakalinaw. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Pinindot niya ang notification. Pumumad sa kanya ang isang seri ng mga mensahe, puro matatamis na salita, lambingan, at mga plano. Hindi ito ordinaryong mensahe. Hindi ito para sa isang kaibigan o kasamahan sa trabaho. Ito ay para sa isang kalaguyo. Nando, my love, you complete me. I never knew true happiness until I met you. My dearest, you are the best decision I'd ever made. See you later for our meeting. Naging blanko ang paningin ni Mara. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Ang mundo niya na kanina lang ay puno ng kulay ay biglang naging itim at puti. Ang masarap na amoy ng kape at sinangag ay naging mapait na alaala. Gusto niyang isipin na ito ay isang pagkakamali, isang maling akala. Ngunit ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso, nagbibigay ng matalin na kiro. Mas lalo pang bumigat ang pakiramdam niya nang makita niya ang huling mensahe. Isang larawan. Isang larawan ni Nando, nakayakap sa isang babae. Mahigpit ang yakap. Ang labi ni Nando ay nakadikit sa noo ng babae. Ang babae ay nakangiti. Ang ulo nito ay nakasandal sa dibdib ni Nando. Ang babaeng iyon. Hindi siya.
Ang babaeng iyon ay si Bianca. Si Bianca de la Cruz, ang kanyang pinsan. Ang pinsan niyang itinuring niya na parang sariling kapatid. Ang pinsan niyang laging kasama sa bawat pagdiriwang ng pamilya. Ang pinsan niyang lagi niyang sinusuportahan. Si Bianca, ang taong lagi niyang pinagkakatiwalaan. Paano? Akit? Nanginig ang buong katawan ni Mara. Ang cellphone ay muntik ng mangulog sa kanyang kamay. Ang litrato, ang mga mensahe, lahat ay sunisigaw ng katotohanan na pilit niyang tinatakpan ng pagtanggi. Hindi ito totoo. Siguro ay may kasinungalingan lang, isang pagsubok, isang masamang panaginip. Ngunit ang kirot sa kanyang dibdib ay totoo. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay totoo. Ang malanig na pawis na bumabalot sa kanyang buong katawan ay totoo. Kaya pala madalas ay wala't si Nando sa bahay. Kaya pa madalas ay may business trips. At si Bianca, nasa parehong lugar na pinupuntahan ni Nando. Kaya pala may kakaibang kinang sa mata ni Bianca tuwing nakikita niya si Nando na inakala lang niyang paghanga ng isang pinsan sa matagumpay na asawa ng kanyang ate. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Ang pagtataksil ng asawa ay masakit na, ngunit ang pagtataksil ng sariling pinsan ng itinuring niyang kapatid ay parang lason na kumalat sa kanyang buong pagkatao. Nagbalik si Nando, marahil ay may nakalimutan. Ang susi niya ay umingay habang binubuksan ng pinto. Biglang bumalik sa realidad si Mara. Ang kanyang puso ay humampas ng napakabilis. Mara, naiwan ko ang... Oh, nandyan ka pala. Pumasok si Nando. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala nang makita ang putlang mukha ni Mara at ang cellphone niya sa mga kamay nito. Ang mukha ni Nando ay biglang nagbago. Mula sa pagtataka ay naging pagkabigla at pagkatapos ay galit. Anong ginagawa mo sa cellphone ko? Panong ni Nando. Ang kanyang boses ay malamig at matalin. Iba sa boses na bumubulong ng matatamis na salita kanina lang. Pinilit ni Mara na buksan ang kanyang bibig, ngunit walang lumalabas na salita. Ang kanyang lalamunan ay tila ba nakasara. Ipinakita niya ang screen ng cellphone kay Nando. Ang litrato nila ni Bianca ay nakangiti pa rin. Nakita ni Nando ang litrato. Isang kislap ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng galit. Walang pagsisisi. Walang paghingi ng tawad. Anong ibig sabihin nito, Nando? Sa wakas ay nabigkas ni Mara. Ang kanyang boses ay halos pabulong, nanginginig. Lumapit si Nando at kinuha ang cellphone mula sa kamay ni Mara. Wala kang pakialam dito, Mara. Halos sigaw niya. Personal ko ito. Personal. Personal ang pakikiapid mo sa pinsan ko. Sumigaw na si Mara. Ang sakit ay napalitan ng matinding galit. Paano mo nagawa yan, Nando? Sa akin, sa atin, sa mga bata. Ngumisi si Nando, isang ngisi na hindi niya pa nakikita kailanman, puno ng paghamak. Wala kang alam, Mara. Matagal na tayong tapos. At kung may sasabihin ka, siguraduhin mong may ebidensya ka. O kaya manahimik ka na lang, dahil kung magsimula ka ng gulo, ako ang sisira sa'yo. Ang bawat salita ni Nando ay tumagos sa buto ni Mara. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang mga anak, ay biglang naging estranghero, isang halimaw. Sisirain mo ako. Bakit?
dahil natuklasan ko ang baho mo. Naluluhang sabi ni Mara, ngunit pilit siyang nanindigan. Hindi ako matatakot sa'yo, Nando. Umalakhak si Nando. Ang tawa niya ay walang laman at nakakapanindig, balahibo. Matatakot ka, Mara. Matatakot ka para sa mga anak natin. Dahil kung itutuloy mo ang kalokohan mo, sisiguraduhin kong sa akin mapupunta ang mga bata at wala kang matitira. Ang mga salita ni Nando, lalo na ang tungkol sa mga anak, ay parang kidlat na tumama kay Mara. Ang kanyang mundo ay kumikot at pakiramdam niya ay mawawalan siya ng ulirat. Si Nando, na dati ay kanyang pag-asa, ay ngayon kanyang bangungot. Ang pagtataksil, ang banta, ang pagbagsak ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Nakatayo si Mara sa gitna ng kanyang kusina. Ang dating paraiso ay naging impyerno. Ang kanyang puso ay nabiyak at ang kanyang isip ay walang laman kundi ang mga salita ni Nando. Kung may sasabihin ka, siguraduhin mong may ebidensya ka o kaya manahimik ka na lang. Hindi siya mananahimik. Kailangan niyang harapin si Bianca. Nang araw ding iyon, pagkatapos ihatid ang mga bata sa eskwela, nagmaneho si Mara papunta sa bahay ni Bianca. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nang makita si Mara sa pinto, nagulat si Bianca. Ngunit agad itong nagkunwari ng ngiti, isang ngiti na ngayon ay nakita na ni Mara bilang teke. Ari Mara, may problema ba? Malambing na tanong ni Bianca. Problema? Alam mo ba ang problema ko, Bianca? O, mas magandang sabihin kayo ang problema ko. Kumunot ang noo ni Bianca. Hindi ko po maintindihan, ate. Hindi na napigilan ni Mara. Kinuha niya ang cellphone ni Nando mula sa bag niya at ipinakita ang litrato at mga mensahe. Ang mukha ni Bianca ay namutla, ngunit mabilis itong nakabawi. Pati Mara, ano po ba yan? Edits lang yan. Akagawa, gawa lang ng kung sinong may galit sa inyo ni Kuya Nando. Nagkunwari siyang umiiyak. Paano mo naman naisip na kaya kong gawin yan? Sa'yo. Sarili kitang pinsan, ate. Ang pagiging disente ni Mara ay unting nawala. Ang kanyang galit ay aapoy. Huwag ka nang magkunwari, Bianca. Nakita ko ang lahat. Ang mga mensahe, ang litrato. Ikaw at si Nando. Patuloy si Bianca sa pagtanggi. May mga peking luha na tumulo sa kanyang mga mata. Ate, hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Alam mong mahal na mahal kita. Alam mong nire-respeto ko kayo ni Kuya Nando. Baka nagkakamali ka lang. Ang pagtanggi ni Bianca ay mas masakit pa. Isa sa kanyang pagtataksil. Ito ay isang paghamak sa kanyang katalinuhan. Huminga ng malalim si Mara. Pinipigilan ang sarili na hindi sampalin ang pinsan. Huwag kang alala, Bianca. Sabi ni Mara, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkamuhi. Malalaman ang totoo at sisiguraduhin kong magbabayad ka. Pagkatapos nito, umalis si Mara. Iniwan si Bianca na nakatayo sa pinto. Ang mukha nito ay nawala, ang pagiging inosente, at napalitan ng isang mapanilang na ngiti. Hindi pa natatapos ang araw na yon, may tawag mula sa abogado ni Nando. Isang linggo matapos ang matinding komprontasyon, dumating si Nando sa bahay kasama ang isang abogado. Si Bianca ay nasa tabi niya, nakayakap sa braso nito, at ang kanyang ngiti ay nakakainsulto. Mara, nandito kami para usapan ng diborsyo. Walang emosyong sabi ni Nando. At ang kasundan. Umupo si Mara sa harap nila.
Pakiramdam niya ay isa siyang presong humaharap sa kanyang mga hukom. Diborsyo. Pagkatapos ng lahat ng ito, halos hindi makapaniwalang tanong ni Mara. Walang hiya ka, Nando. Ang abogado ni Nando, isang matandang lalaki na may mapagmataas na tingin, ay nagsimulang magsalita. Pinibining de los Reyes, si Ginoong Gonzales, ay handang magbigay ng sapat na sustento para sa mga bata. Ngunit dahil sa inyong kalagayan. Anong kalagayan? Dahil sa aming mga ebidensya na nagpapakita ng inyong pagkawala ng mental na kakayahan o mental incapacity, hihilingin namin sa korte na ibigay kay Ginoong Gonzales ang buong kustodya ng mga bata at ang lahat ng inyong ari-arian. Bilang kapalit, bibigyan ka namin ng maliit na halaga para sa iyong sarili. Ang kanyang mundo ay unting bumagsak. Mental incapacity, custody ng mga bata, lahat ng ari-arian. Tiningnan niya si Nando. Ang mga mata nito ay puno ng paghahamak. Pagkatapos ay tiningnan niya si Bianca na nakangisi. Hindi niyo makukuha ang mga anak ko. Sumigaw si Mara, tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi ako baliw, alam niyo yan. Hindi ko hahayaang sirain niyo ang pamilya ko. Ngumisi si Nando. Wala kang magagawa, Mara. May mga ebidensya kami. Matatalo ka. Ang masakit pa, dahil sa kalagayan mo, baka mawalan ka ng karapatan sa kanila. Ang mga luha ay naglandas sa pisngi ni Mara, ngunit hindi ito luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng galit, ng matinding sakit, at ng bagong silang na determinasyon. Ang kanyang mga anak, iyon ang kanyang buhay. Iyon ang kanyang magiging dahilan upang lumaban. Pinagmasdan ni Mara ang kanyang 3 anak na mahimbing na natutulog sa kanilang mga kama. Si Mateo, Lucas, at Bella. Ang mga inosenteng mukha nila ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi niya sila hahayaang mapunta sa kamay ng isang lalaking tulad ni Nando at ng isang babaeng tulad ni Bianca. Pinunasan ni Mara ang kanyang luha. Hindi siya susuko. Umalis si Nando at Bianca. Iniwan si Mara na nakatayo sa gitna ng sala. Ang dating tirahan ng kanyang pangarap ay isa ng larangan ng digmaan. Ang mga araw na sumunod ay lumipas na tila isang malabong panaginip. Si Mara ay nakulong sa loob ng kanyang bahay na dati ay kanyang santuaryo, ngunit ngayon ay tila isang selda. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa ilang kaibigan, ngunit tila ba lumalayo ang mga ito. Ang balita tungkol sa kanila ni Nando ay mabilis kumalat, at ang bersyon ni Nando ang unang narinig ng lahat. Si Mara ay isang baliw na asawa. Ina, dapat kang lumaban, sabi ng kanyang nanay sa telepono. Huwag kang hahayaang tapakan kanila. Ngunit paano siya lalaban kung pakiramdam niya ay mag-isa siya? Kailangan niya ng abogado, ngunit ang mga sinubukan niyang kontakin ay pawang tinanggihan siya. Isang hapon, habang nag-scroll sa internet, nakita niya ang isang artikulo tungkol kay Attorney Raquel Reyes ng Reyes and Associates, isang kilalang abogado, matalin, at laging nananalo. Malamig pero tapat, sabi ng isang komento. Iyon ang kailangan niya. Kinaumagahan, naglakas, loob si Mara na pumunta sa opisina ng Reyes and Associates. Ang gusali ay mataas at intimidating. Nang makarating siya sa opisina ni Attorney Reyes, isang matikas na lalaki ang bumungad sa kanya, mga 40 ang edad, matangkad, at may matalin na tingin. Magandang umaga po, Attorney Reyes. Ako po si Mara de los Reyes Gonzales, sabi ni Mara, naninginig ang boses.
Umupo po kayo. Binibining de los Reyes, ang kanyang boses ay malalim at walang emosyon. Dahan-dahan, nagsimulang magkwento si Mara. Mula sa pagtuklas ng pagtataksil, sa pagbabanda ni Nando, hanggang sa paggamit ng mental incapacity bilang sandata. Uumpisa siyang umiyak, ngunit pinigilan niya ang sarili. At ngayon po, gusto niya akong sirain, attorney. Gusto niyang kunin ang lahat sa akin, lalo na ang mga anak ko. Wala po akong ibang mapuntahan, sabi ni Mara. Kailangan ko pong lumaban para sa mga anak ko. Habang nagsasalita si Mara, pinagmamasdan siya ni Raka. Walang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit sa loob niya, may isang pamilyar na kirotang kumala. Ang pagtataksil, ang kasinungalingan, ang pagkawala ng lahat. Pinibining de los Reyes, sa wakas ay sabi ni Raka, ang kanyang boses ay tila bahagyang lumambot. Ang kaso ninyo ay komplikado. Ang kalaban ninyo ay may kakayahang manitulahin ang sistema. At sa totoo lang, ang aking lites ay hindi basta. Biglang lumubog ang asa ni Mara. Nauunawaan ko po, attorney. Salamat po sa inyong oras. Tumayo na siya, handa nang umalis. Ngunit, dagdag ni Raka, na ikinagulat ni Mara, hindi ko kayo pwedeng pabayan. Nakita ko ang determinasyon ninyo, pinibining de los Reyes. Nakita ko kung gaano kayo handang lumaban, at iyan ang kailangan ko sa isang kliyente. Tiningnan ni Mara si Raka, ang kanyang puso ay biglang umapaw sa pag-asa. Handa akong tanggapin ang kaso ninyo, patuloy ni Raka. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan ninyong lubos na magtiwala sa akin. Kailangan ninyong sundin ang bawat payo ko. Walang pagdududa, walang aalinlangan. Kailangan nating lumaban ng sabay. Kaya mo bang gawin yon? Matapos ang lahat ng pagtataksil, kaya pa ba niyang magtiwala? Ngunit ang tingin sa mga mata ni Raka ay tapat. Ito ang huling asa niya. Opo, attorney, mapatag na sagot ni Mara. Kaya ko po. Gagawin ko po ang lahat. Hindi ito magiging madali, binibining de los Reyes. Maraming pagsubok ang darating. Pero kung handa kang lumaban, handa akong ipagtanggol ka. Sa mga sumunod na araw, ang opisina ni Raka ay naging sentro ng investigasyon. Pinibining de los Reyes, simula ni Raka, kailangan ko ang lahat ng dokumento na mayroon kayo. Mga bank statement, didosal, birth certificates, kahit ano na sa tingin ninyo ay makakatulong. Pero, attorney, hindi po ako nagtatago ng ganoong kasing mga bagay. Akala ko po ay kami na habang buhay. Iyon ang dahilan kung bakit nasa ganitong sitwasyon kayo ngayon, diretsong sagot ni Raka. Kailangan ninyong maging praktikal. Simula ngayon, kailangan nating isip na parang mga kalaban ninyo. Habang nagpapatuloy ang kanilang paghahanap ng ebidensya, nagsimulang lumabas sa publiko sina Nando at Bianca. Sa mga tabloid, bumida ang mga litrato nila bilang isang power couple. Kasabay nito, may mga lumabas ding hindi magagandang balita tungkol kay Mara na sinasabing siya ay unstable. Isang umaga, nakita ni Raka ang isang buong pahina na skate shirt kina Nando at Bianca. Ang headline, ang bagong ibig ni Gonzales, isang kwento ng second chances. Tumawag si Mara, puno ng sakit ang boses. Attorney, nakita niyo na po ba ang balita? Nakita ko na. Mara, kalmadong sagot ni Raka.
Huwag kang magpadala sa kanilang mga paninira. Ito ang gusto nilang mangyari. Pinagtuunan ni Raka ang pansin sa mga financial records ang kumpanya ni Nando. Isang gabi, napansin niya ang ilang mga transaksyon na tila hindi makatuwiran, malalaking halaga ang inilipat sa iba't ibang shell companies. Ito ay hindi lamang isang simpleng kaso ng pagtataksil. May mas malalim pa. Kasabay nito, inutusan ni Raka ang isang private investigator, si Mang Ben, na suriin ang background ni Bianca de la Cruz. Ang report ay nagsiwalat na si Bianca ay may kasaysayan ng pagiging ambisyosa at mapaninlang at mayroon ng ugnayan kay Nando bago pa man sila ikasal ni Mara. Isang gabi, tumawag si Mara. Attorney, mahirap po. Ang mga bata, nahihirapan silang umintindi. Mara, kailangan mong maging matatag para sa kanila. Payo ni Raka, sinisikap panatiling profesional ang kanyang boses. At kung susuko ka ngayon, sila ang mawawalan. Pumalik siya sa report ni Mang Ben. Nakita niya ang isang maliit na footnote. Si Bianca de la Cruz ay nagtrabaho bilang intern sa isang consulting firm na may transaksyon sa isa sa mga katunggali ng De Los Reyes Group of Companies. Ang firm na iyon ay nauugnay sa isang kontrobersyal na insidente ng corporate espionage na halos nagpabagsak sa kumpanya noon. Ang utak ni Raka ay biglang nagtrabaho ng mabilis. Nando, si Bianca, ang mga hinalang transaksyon, at ngayon ang corporate espionage. Lahat ay tila bumubuo ng isang mas malaking larawan. Hindi lamang ito pagtataksil sa kasal. Ito ay isang mas malalim, mas masama, at mas matagal ng plano. Isang hapon, habang pauwi si Mara mula sa paghahatid kay Bella sa preschool, nakatanggap siya ng tawag mula sa guro ni Meteo at Lucas. Lilis Gonzales, kanina po, may isang babae na nagtangkang lapitan ng mga kambal. Sabi niya, ay pinsan daw po siya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Mara. Si Bianca. Ang takot na naramdaman niya ay umabot sa suknon. Sinusubukan na nitong lapitan ang kanyang mga anak. Agad siyang nagmaneho, papunta sa eskwelahan, at niyakap ng mahigpit ang kanyang mga anak. Ang gabing iyon, tinawagan niya si Attorney Reyes. Attorney, si Bianca po. Sinubukan niyang lapitan ng mga anak ko. Mara, kalma, sabi ni Raka. Mayroon akong natuklasan. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil. Mas malalim ang plano ni Bianca. Ikinuwento niya ang tungkol sa corporate espionage. Siya ang nasa likod noon. Siya ang nagtaksil sa pamilya ninyo. Hindi lang sayo, kundi sa buong angkan ninyo. Matagal na niyang plinano ang lahat. Parang isang malaking bato ang bumagsak sa ulo ni Mara. Si Bianca, ang dahilan kung bakit halos nawasak ang kanilang pamilya noon. Lahat ay kasinungalingan. Ang galit na nararamdaman ni Mara ay umabot sa sukno. Ito ay laban para sa dangal ng kanyang pamilya. Gagawin ko ang lahat, attorney, sabi ni Mara. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi ko hahayaang saktan nila ang mga anak ko. Ipakulong natin sila. Ang dating maamo at mapagmahal na si Mara ay nawala na. Ang nasa harap ngayon ay isang babaeng handang lumaban, isang ina na handang maging tigresa para protektahan ang kanyang mga anak. Tumating ang unang pagdinig. Sa loob ng courtroom, naramdaman ni Raka ang matinding tensyon. Pumasok si Nando kasama si Bianca. Naglalakad na tila sila ang bida. Ang abogado ni Nando, si Attorney Valdez, ay isang veterano, kilala sa kanyang agresibong estilo. Your Honor, simula ni Attorney Valdez,
Ipinipresenta namin ang mga ebidensya na si Ginang Amara de los Reyes Gonzales ay hindi karapat, dapat magkaroon ng kustodya. Ang kanyang mental na estado ay malayo sa pagiging matatag. Naglabas si Attorney Valdez ng mga saksi, mga dating kasambahay at kaibigan na nagbigay ng mga pahayag na si Mara ay madalas daw nawawalan ng kontrol. Ang bawat salita ay parang suntok sa mukha ni Mara. Ngunit hindi siya susuko. Tumating ang pagkakataon ni Raka. Tumayo siya, puno ng kumpiyansa. Your Honor, ang mga pahayag na ito ay pawang gawa lamang na may intensyong sirain ang dangal ng aking kliyente. Ang mga saksi na ito ay pawang binayaran o pinilit. Inilahad ni Raka ang mga medical certificate na nagpapatunay sa kalusugan ng kaisipan ni Mara at mga video kung paano niya alagaan ang mga bata. Ang bawat argumento niya ay matibay, pinapabagsak ang mga paratang ni Valdez. Sa pagtatapos ng pagdinig, ang panalo ay hindi pa klaro. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na muling hahayaan ni Mara na matapakan siya. Sa ikalawang pagdinig, puno muli ang courtroom. Naroon din ang mga bata. Iginiit ni Nando bilang bahagi ng kanyang karapatan. Pumasok si Nando at Bianca na puno ng kumpiyansa, tila may hawak silang alas. Your Honor, sabi ni Attorney Valdez, nagpapakita kami ng bagong ebidensya, isang medical report mula sa isang kilalang psychiatrist na nagpapakita na si Ginang Gonzales ay mayroong malubhang kasaysayan ng clinical depression at paranoia, bunga ng isang childhood trauma. Para siyang nabingi. Clinical depression, paranoia, childhood trauma. Anong pinagsasabi niya? Ang kanyang mga mata ay napatingin sa kanyang mga anak. Ang kanilang kinabukasan ay nasa bingit ng pagkawala. Ang korte ay pansamantalang sinuspindi ang pagdinig. Umalis si Nando at Bianca na may ngiti ng tagumpay. Si Mata ay hindi nakagalaw. Ang kanyang buong katawan ay nanghihina. Nawalan na ang lahat. Tapos na ang lahat, attorney, bulong ni Mara. Wala na akong pag-asa. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Raka. Ngunit hindi siya sumuko. Pumalik sila sa opisina. Ang medical record, iyon ang susi. Alam ni Raka na ang isang ganoong kalaking kasinungalingan ay mayroong butas. Nagsimula siyang tawagan ang kanyang mga koneksyon. Naghanap ng mga anomalya sa report. Lumabas si Mara mula sa kanyang opisina. At Tony, naisip ko po ang sinabi ninyo. Ang mga anak ko, hindi po ako pwedeng sumuko. Lalaban po ako. Napangiti si Raka. Nagsimulang magkwento si Mara. Minsan po, kapag aaway kami, sinasabi niya po na masyado raw akong emosyonal. Pinipilit niya akong uminom ng sleeping pills kahit hindi ko kailangan. Biglang kumislap ang mga mata ni Raka. Manipulasyon. Ito ang psikolohikal na pang-aabuso. Biktima ka ng gaslighting. Matagal na pala niyang plinano ang lahat. Pinagduunan ni Raka ang pansin sa doktor na nakalista sa report, si Dr. Andres Lin, na may mga kontrobersya sa kanyang nakaraan. Matapos ang 2 araw ng paghahanap, nakatanggap si Raka ng tawag. Mayroong malaking utang si Dr. Lin sa isang loan shark na may koneksyon kay Nando. At hindi lang iyon, mayroong leaked audio recording mula sa opisina ni Dr. Lin. Ang recording ay malabo, ngunit ang mga boses ay malinaw. Kaya siguraduhin mong credible ang report, Doktor. Gusto kong mawala siya sa larawan at ang mga bata sa akin mapupunta, boses ni Nando. Huwag kang mag-alala, sir. Alam ko ang ginagawa ko.
Sa halaga na binigay mo, gagawin ko ang lahat, boses ni Dr. Lane. Napatayo si Raka. Ito na ang ebidensya. Agad niyang tinawagan si Mara. Mayroon tayong sanata, Mara. Hindi pa tayo talo. Balik tayo sa laban. Ang araw ng huling pagdinig. Pumasok si Mara sa courtroom. Puno ng tapang. Nagsimula ang pagdinig. Iginiit ni Attorney Dowdes ang peking medical report. Pagkatapos niya, tumayo si Raka. Your Honor, malakas na sabi ni Raka, ang lahat ng ito ay pawang kasinungalingan. At ngayon, ilalabas namin ang tunay na mukha ng halimaw sa likod ng lahat ng panlililang na ito. Iprinipresenta ni Raka ang punay na medical report ni Mara at pagkatapos ang audio recorder. Ang malinaw na boses ni Nando ay umalingaw sa buong courtroom. Inilalantad ang kanyang buong plano. Si Nando ay biglang namutla. Si Bianca ay putlang-patla. At hindi lang po iyan, Your Honor, patuloy ni Raka. Ilahad niya ang ebidensya ng money laundering ni Nando at ang pagkakasangkot ni Bianca sa corporate espionage. Sa huli, tinawag niya si Mara sa witness stand. Tumayo si Mara. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Your Honor, hindi po ako baliw. Pinilit lang po akong maniwalang baliw ako. Kinuwento niya ang lahat. Ang bawat manipulasyon, ang bawat pagbabanta, ang bawat sakit. Ang kanyang mga luha ay naglandas, ngunit ito ay luha ng paglaya. Nang matapos siya, ang courtroom ay tahimik. Tumating ang araw ng desisyon. Pumasok ang hukom, seryoso, ang muka. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, simula ng hukom, ang korte ay nakarating sa isang desisyon. Para sa kasong divorce at custody, ibinagkakaloob kay Ginang Amara de los Reyes Gonzales ang buong kustodya ng kanyang mga anak. Napahikbi si Mara sa tuwa. Ibinagkakaloob din sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian, at ang makatarungang bahagi ng mga pinagsamahan nila ni Ginoong Fernando Gonzales. Para sa mga kasong kriminal, patuloy ng hukom dahil sa mga ebidensya ng money laundering, pandaraya, at manipulasyon, ang korte ay nagdesisyon na ipatawang parusang pagkakakulong kay Ginoong Gonzales, kasama ang multa. Para naman kay Binibining Bianca de la Cruz, dahil sa kanyang pakitisangkot sa panlilinlang at corporate espionage, sasampahan din siya ng kasong kriminal. Hustisya ay naipatupad. Nagulantang ang courtroom. Tumayo si Mara at niyakap si Raka. Salamat po, attorney. Maraming salamat po. Habang dinadala ng mga pulis si Nando at Bianca, nagkatinginan sila ni Ma. Ang galit ay wala na, napalitan ng kapayapaan. Sa labas ng korte, sinalubong siya ng kanyang mga anak. Mama, nanalo ka po, sigaw ni Maitio. Niyakap ni Mara ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga luha ay puno na ng kaligayahan. Lumipas ang ilang buwan. Ang bahay ay puno na ng tawanan at pag-asa. Si Mara ay naging isang matatag at independenteng babae. Malaki ang partisipasyon sa pagpapatakbo ng kumpanya ng kanilang pamilya. Ang De Los Reyes Group ay muling umuunlad. Ngunit ang pinakamasarap na sandali ay ang pag-uwi sa kanyang mga anak. At may isang tao na naging importanteng bahagi ng kanilang bagong buhay. Mama, si Tito Raka po dumating. Sigaw ni Metro. Tumating si Rakaal, hindi na naka-formal na suit. Ang dating malanig na abogado ay may mas magaan ng aura. Agad siyang niyakap ng mga bata. Pinagmamasdan ni Mara si Raka habang nalalaro ito,
Sa mga bata, ang kanyang puso ay puno ng pasasalam. Si Rafa ang kanyang anghel, ang taong nagturo sa kanya na muling magtiwala at umibig. Nang matulog na ang mga bata, naupo sila sa balkonahe. Mahirap ang lahat, di ba, Rafa? Sabi ni Mara. Pero, narito pa rin tayo. Kaya nga, sagot ni Rafa, marahang hinawakan ang kamay ni Mara. At ikaw, Mara, ipinakita mo sa akin na ang tunay na lakas ay nasa pagpapakawala sa mga lumang bagay. Ngumiti si Mara. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Rafa. Isang pagmamahal na tapat at totoo. Salamat, Rafa. Salamat sa pagiging ilaw ko sa dilim. Ikaw ang nagturo sa akin na muling magmahal, sabi ni Rafa. Niyakap niya si Mara. Ang kanyang puso na matagal nang mag-isa ay ngayon ay nakahanap na ng tahanan. Ang kanyang paglalakbay ay mahaba at kuno ng sakit. Ngunit sa uli, natagpuan niya ang kanyang sariling liwanag. Sa paglisa ng dilim, natagpuan ni Mara ang kanyang sariling liwanag at sa puso ni Rafa, natagpuan niya ang tahanan na matagal na niyang hinahanap. Dito nagtatapos ang kwento ni Mara at Rafa, isang patunay ng pag-asa at bagong simula sa gitna ng mga pagsubok. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, mga minamahal naming tagapakinig, sa bawat sandali ng inyong pagsubaybay sa kwentong ito. Isang malaking karangalan para sa amin ang maibahagi sa inyo ang paglalakbay ni Mara mula sa pusod ng pagtataksil hanggang sa muling pagkabuo ng kanyang pagkatao at paghahanap ng tunay na pag-ibig. Bilang inyong scriptwriter, kasama ko, kayong umiyak sa bawat luhang pumatak, nagalit sa bawat pagtataksil, at umasa sa bawat liwanag ng hustisya. Ang paglikha ng istoryang ito ay isang karanasang puno ng damdamin at taral, at umaasa akong naramdaman ninyo ang bawat kurot, kiig, at tagumpay na naranasan ng ating mga tauhan. Naway ang kwento ni Mara at Rafa ay magbigay sa inyo ng inspirasyon na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Ngunit sa kabila ng sakit at pagsubok, may pag-asa pa ring magsimulang muli. Ang bawat pagtatapos ay isang bagong simula at ang tunay na lakas ay nasa pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi maging sa ating sarili. Tandaan nating ang paghahanap ng tunay na halaga ay nagsisimula sa pagtanggap sa ating sarili at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig sa paraang tapat at walang pag-aalinlangan. Ipakita natin ang halaga ng pagiging totoo at ang kapangyarihan ng pag-ibig na nagpapagaling sa lahat ng sugat. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section. Anong bahagi ng kwento ang pinakamakapangyarihan para sa inyo? Anong aral ang inyong napulot sa paglalakbay ni Mara at Rafa? Ang inyong mga komento ay mahalaga sa amin. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Hanggang sa muling pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa.